Kwento niyo na po kung ano po nangyari nung araw na yun? Nung gabi na yun, ma'am, natutulog na po yung papa ko, yung kapatid ko, yung mama ko, pati yung dalawang sisters ko, at saka yung pinsan ko, na katabi ko po sa kwarto, ma'am. Bigla po may putok na narinig. Akala ko po nung una, ulan lang. So akala ko ulan lang siya, ma'am. Opo. Tapos yung nagising po kaagad, yung pinsan ko, since kasayman kami sa kwarto. Tapos sabi niya sa akin, Ding, may ano daw, may barilan. Tapos sabi ko, ano yun? Tapos inulit niya, may barilan daw ganito. Ganyan, ma'am. Ang sabi po ng mga pumasok, ma'am, sa loob, sabi nila, dapa daw po. Dapa, labas, ganyan. So sinunod ko yun, ma'am. Dumapa po ako. So dumapa kami ng pinsan ko. Nung padapa kami, ma'am, may narinig kami ulit or may narinig ako ulit na putukan. So sa second na putok na yun, ma'am, while palabas kami, yung pinsan ko po natamaan. Hindi ko po alam kung saan siya specific na tamaan sa katawan kasi yung light ko po that time, ma'am, yung bulb ko is tira. So sa kwarto namin mga tatlo, yung kwarto ko lang po, yung walang ilaw that night. So hindi ko po alam kung saan siya tinamaan. So, sabi niya sa akin, Ding, parang tinamaan daw siya. Tapos sabi ko sa kanya, ma'am, relax ka lang kasi ang naisip ko that time, wala man tayo ginagawang masama. Sabi ko, baka ligaw na bala lang yan. Sabi ko, may medic lang yan sa labas tayo. Kasi sabi ko, baka gamutin lang yan. Yun nga, wala tayo ginagawang masama. So lumabas na kami, ma'am. Lumabas na kami galing sa kwarto. Nung palabas, ma'am, di ko talaga tinignan yung mga mukha ng mga napumasok sa bahay namin. Di ko po tinignan yung mga itsura po nila. Kaya kung tanungin po ako kung army sila or police, again, ma'am, di ko siya masagot kasi di din po ako pwede magsabi na police sila or army sila ganito, ma'am, kasi hindi ko po tinignan yung mga mukha nila. Siguro takot ako by that time. So, kung ano yung sinasabi nila, sinusunod ko lang po. Madami po sila, ma'am. Mga 20 ganyan yung labas-pasok po. Pero again, ma'am, di ko po nakita yung mga itsura po nila, ma'am. So, dumapa po kami ng pinsan ko, ma'am, nung pagkatapat na namin. So, nilagyan ako ng firewire, ma'am. Yung parang ginagamit na parang white siya sa kamay ko. So, nakadapa pa rin ako, ma'am. And then, yung nalabas-pasok na sila, ma'am. Nung labas-pasok na sila, pumunta sila sa mga room ng kapatid ko, na babae. Tapos, pinuntahan nila din yung room ng papa ko. Nung lumabas kami, nakita ka sa pamilya mo o wala? Wala akong nakita, ma'am. Kasi that time nasa kwarto po sila lahat, papo. Tapos, narinig ko lang yung mama ko, ma'am. Parang ang sabi niya, relax lang kayo, ganito, ganyan. Relax lang, parang sundin nila kung ano yung sinasabi nila. So, doon sila sa loob, ma'am. After mga ilang minutes, yung pinsan ko, nag-ano siya, parang nag-voice out siya, sinabihan niya yung parang mga tao na pumasok sa amin. Sabi niya, sir, medic, may tama ako. Parang umingi ng tulong ba, ma'am? Tapos, hindi ko nakita yung itsura niya, pero ma-feel mo kasi sa emotions niya na nasasaktan siya. In pain siya by that night. And then after ilang minutes, ma'am, nagpaputok sila ulit ng 3 times. Pagpaputok nila ng 3 times ganyan, sobrang sakit sa tainga, ma'am. Kasi nasa tiles po kasi yung position ko that time. Kami na ng kapat ng pinsan ko na nasa labas. Tapos parang sobra yung impact sa tainga ko po. Tapos ang inisip ko that time, sabi ko, baka winarlingan lang ba kami, especially yung pinsan ko kasi nag-iingay. Kasi sabi niya, kasi humingin man siya ng pang-medic. So ang inisip ko that time, ma'am, baka sabi ko, yung pinutukan nila na 3, yung tiles lang. Kailan niyo po nalaman na yung nangyari na sa mga tatay mo, sa kapatid mo? Tapos na po yung pamamaril, ma'am. Tapos yung nalaman ko, wala nang labas-pasok sa bahay namin. Parang di ko na rin nakayanan yung ulo ko, ma'am. Parang nanginginig na yung ulo katawan ko. Tapos parang sinide ko yung katawan ko, yung ulo ko. Pagtingin ko ganyan, ma'am, may pulis na doon sa labas. Feel ko safe na ako. Kasi nakita ko na pulis, wala na siyang face mask, ma'am. Parang okay na po siya. Tapos nakita ko na yung pinsan ko, ma'am, nakahandusay na po, wala ng buhay. Tapos yung papa ko din po na nasa loob, pati kapatid ko, iniiyakan ko na. Hamad, sino daw yung hinahanap nila? Yung sinasabi nila kasi, ma'am, yung si Saddam Siddiq, yung ano daw, parang MNLF, ganito, ganyan, na Abu Sayyaf, na ganito po. So, nung dati kasi, ma'am, tsaka ko lang narinig yung pangalan na yun. Good afternoon, Major. Kamusta na po yung investigasyon nitong nangyari pong massacre sa pamilya Alfads? Nakapag-file na po based on the recommendation of the investigator. Ang ating investigator po dito, ang CIDG, Criminal Investigation and Detection Group. Opo. So based on their recommendation, which is supported by pieces of evidence na kasama po yung mga statements ng witnesses, statement po ng ating complainant, forensic result po ng forensic examination
na kinandak sa ating mga operating troops, pati na po doon sa area. At pati po yung mga pieces of evidence, lahat po yung nag-corroborate. Meron po tayong final na mga kaso against certain personnel, multiple murder and multiple frustrated Okay. murder. So another case rin po ma'am is criminal negligence and another case rin po ma'am is robbery. Ilang tao po itong nakasuhan? Opo. Ay umabot po sila ng 12 po ma'am. Sabi po kasi ni Sir Muhammad, mga tansya niya, mga 20 katao yung involved. Meron pa po bang mga hindi nakakasuhan, ma'am? Ito pong recommendation na to is for filing of criminal charges only. Ito po yung nirecommend nila na makasuhan ng criminal case. Po Banggit itong ko mga po yun, nakasuhan, apat ma'am, po. mga PNP po ba to o AFP? Sila po ay mga miyembro po ng AFP, ma'am. Nag-recommend rin po sila ng filing of administrative charges against our PNP personnel for possible lapses po ng aming police operational procedures and NAPOLCOM Memorandum Circular 2016-002 po. Ano pong na-violate nila? Po doon sa investigation nila, ma'am, meron po silang hindi nasunod na procedures. Yung operations na yun, legitimate pong may operation sila laban dito sa sinasabing Saddam Siddiq. Meron po silang present na warrant of arrest. Meron po ba Pero- silang body-worn camera nung nag-execute sila ng warrant? Nung nag-serve Yung sila? PNP po, ma'am, meron po kasi part po talaga yan ng aming operational procedures. Good afternoon Good po, afternoon sir. po, ma'am. Sir, ano pong nangyari dito sa operations na to at ano pong involvement po ng mga tao ng Army? Bakit sila po yung nag-operate dito? Usually kasi ma'am, hindi talaga nagsasali ang AFP sa mga operations ng law enforcement kasi hindi naman kami trained at saka capable dyan. Opo, Maliban tama na po. lang kung involved yung terrorist sama sa gaya ng case ngayon na si Saddam Siddiq na isang known bomber and former ASG member, Abu Sayyaf group member. So, as early as few days before, a month ka nga siguro, na-track nila yung location ni Saddam Siddiq kasi na-track nila yung wife. Na-eyeball nila yan, ma'am, several days before, nasa bahay na yan, ma'am. So may na-eyeball na yung mga asset na mga former ESG member, pati yung pati yung mga personnel din na who knows personally di Saddam Siddiq, ma'am. So nagkaroon din ng prior planning, ma'am, along with the PNP, ma'am. Kaya nga hindi naman kami law enforcement, kaya nag-top yung yung task force sa Buanga. Pero ngayon po, sasampahan po ng kaso dahil po dun sa mga na-imbestigahan nila ng PNP, itong mga Army, dahil may mali po sa operations. Tama po ba? Tapos meron din po kayong ifa-file na admin case sa mga tao po natin? Sa ngayon, ma'am, ongoing pong investigation, ma'am. Pero kung papatunayan na gano'n na nga, ma'am, may mananagot talaga, ma'am. May admin case or court-martial na mangyayari. Bakit po ba itong bahay na ito, ang mga namatay hindi si Sadiq, itong isang pamilya na anong kinalaman dun sa warrant of arrest? Based sa kwento ng dalawang yung firearm, ma'am, perimeter security lang sila, ma'am. Habang nagko-conduct yung perimeter security, ma'am, pinapalibutan yung bahay, ma'am. Bago pumasok yung PNP, bigla na daw silang pinagbabaril ng dalawang ma'am, gunmen. Isa na sa loob ng bahay, isa na sa labas. Yung nasa labas daw, ma'am, yun ang sinasabi nila na si Saddam Siddiq. Kasi yun ang na-observe nila prior sa sa nagkaroon ng shootout. Imposible po, ma'am. Kasi tulog na tulog po sila lahat, ma'am. Tapos wala kayong kilalang itong si Saddam Siddiq, walang ganon sa bahay ninyo? Opo, wala, ma'am. Di po namin kilala yan. Major, sa dami po ninyo, no, nahuli niyo po ba si Siddiq sa bahay po nila, nito pong mga biktima? Unfortunately, ma'am, nakatakas daw, ma'am. Yun yung sabi ng operatives, ma'am, during the firefight. Pero bakit pagpasok sa loob ng bahay may namaril pa? Pinasok nila yung bahay kasi to secure the, ma'am, yung namaril sa kanila, ma'am. Nung pagpasok nila, biglang may lumabas sa kwarto, may hawak ng granada, ma'am. Kaya, ma'am, binaril nila yung tao na yun, ma'am. Yun yung parang Anong statement nila, ma'am. identity nung taong may granada? Or the they can remember, ma'am. Sige po. Kaya paiimbestigahan po ito ni Senator Raffy sa Senado. Maipapatawag po kayo, gayon din po sila Police Major Shalami Chang. Kayo po, sir, patungkol po sa kaso po na ito. Maraming salamat po, Major Concha. Muhammad Alfad, iskang maimbitahan ni Senator Raffy sa Senado para mas paigtingin natin yung investigasyon patungkol po dito, Sir Muhammad. And syukran. Maraming salamat, sir. And muli po kami po'y nakikiramay po Condolence po, sir. sa pagka
pagkasawi po ng Yes, inyong ma'am. tatay, Opo. si Salam Opo. Alfad, si Ryan Alfad. Salamat po, sir. Opo.